Ma'am Sheila, Sir Marvin, sa inyong lahat po, no? Magandang hapon po. Sino po ba to yung SK Kagawad po nga inireklamo ninyo? Si Joanna Baronia, siya yung may-ari ng Urban Shades. Ano po ba yung nature ng business nitong Urban Shades? Clothing po. Saan po mga location nito? Iba-iba within the Philippines? Yes po. Okay. And currently po ba incumbent pa ba siya na SK Kagawad? Hindi pa po daw siya nagre-resign. Parang nataglang po siya as a wall, sabi nung kapitan. Ito si Joanna Marie Baronia, no? Ang ilang taon na po ba ito siya? Turning 24. 25. Paano po ba kayo niya na-invite sa kanyang ganitong investment? Ano po yung, paano siya nakilala in the first place? Through Facebook po. And then ano po yung style niya po para po nainganyo kayo at saka napa-invest? Sa followers po niya, based sa followers niya, it's around 200,000 mahigit. Okay. Tapos, sa page po niya, lagi siyang nagpo-post. Nagpo-post po siya pag mag-inganyo ng mga investors. On top of it, meron siyang mga proof na meron siyang payout. May mga picture siya, may mga persons na fina-flash niya sa kanyang page. Even pag nagsisale siya, dinudumog yung kanyang store. Kilala yung store niya, specifically doon sa may Quezon City. Yan po yung Tapos, sa Laguna, yung siya ng sale. Mm-hmm. Talagang marami pong tao na nabili sa kanyang store. So basically, nakakainganyo yung kanyang on top of it, sa post, sa stores, may physical store kasi. So yan po yung way niya mag-market, no? Para po maka-invite ng Yes. mga potential investors. Okay. So paano po yung payment niyo sa kanya? Mine was done through online banking. Bank transfer? Yes. Okay. Meron po ba kayong contract dalawa? Yes po. Nagbigay ako ng 20,000 sa kanya. Ang usapan is 6 months, babayaran niya ako every month na at least 10% of the 20,000 that I invested. So 2,000 per month. Okay. She has given me at least 3 payouts. Okay. Nag-invest po ako sa kanya ng May 7, 2025. Mhm. The first payout, June, July, and August. Meron po dyan mga proof, yung forwarded payment. So bali 3 months lang siya nagbayad and after that wala na? Yes, opo. Okay. So recent lang invest ng June lang. May po, May May ka 7, opo. Then yung usapan ninyo is on the 6 month ibalik yan ng capital Yes with po. And ito po yung Mag-Notary Public po nga pumirma ng inyong kontrata po ba na-meet nyo in person? No. Wala din. Okay. Opo. Magkano po na-invest nyo? Mine is 20,000. 20? Tapos yung anak ko, since yung anak ko nag-aaral sa UP Manila, Magkano yung sa kanya, ma'am, nga nabigay? 50. 50. Yes. Sa inyo po, sir? Bali yung sa akin po, 50,000. Tapos 50. kasama rin po yung mga kapatid ko. So yung dalawa ko pong ate, 500,000 and then 300,000. Tapos yung kapatid ko pong lalaki, 20,000. Abot to sa almost 100 million? Yes po. Yes po. Ma'am Rosalia, so same din po yung style po kung paano kayo nainganyo ni Ma'am Joanna nga mag-invest? Yes po. Bali kasi yung una ko pong contract sa kanya is 30K nung July 2025. Actually, last 2024, nakapag-invest na rin naman ako sa kanya. So, July ko siya nakuha. So, yung nakuha ko lang nun is yung tubo kasi ang sabi niya is kung okay lang sa akin mag-renew since nag-60% sila kasi mag-open sila sa Cavite area ng branch, which is malaking branch yon. So, since nag-invest kasi ako kasi taga Cornaligas din naman siya and from the scratch naman talaga, nakita ko yung ginawa niyang business. Sunod po, nung 6 months lock-in po yun, yung 30,000. So, January 2026 dapat yung payout nun. Then, nagpasok ulit ako sa kanya by September 2025. Yun naman po is 2 months lock-in. Chat ako nun sa admin kung may available slot pa for investment. Meron pa daw po. Tinanong ko kung may 2 months, meron daw silang 2 months lock-in na 20% ay 2% yung interest. So nagpasok ako ng 60,000 in cash. Binigay ko yun sa Baluyot branch. 2% per tita month niya. o kung 20% per month, ma'am, yung interest? Apo, yes po. Yung 20? 2 months lock-in lang. 20%? Then yung another 30,000 po is 60% po. Chairman, ang Reniel, magandang hapon po sa inyo. Yes po, good afternoon Yes po. Sino po ba to si Joanna, no, sa Baronia, sa inyong barangay?
Kasi mukhang madami yata sir nadalya dito sa kaniyang investment scam. Si Miss Joanna Baronia po ay isang SK kagawad. Mhm. Siya po ay nakatag as a whole or inactive SK na. Okay. Since last first quarter of 2024 ay nagsabi na po siya sa SK Council na magpo-focus na po siya sa business niya. Kaya po hindi na siya makakapag-function as SK kagawad. Nevertheless, hindi na po siya pinalitan ng SK Council. Nag-agree po sila not to replace her anymore because of the tedious process ng pag-replace bilang SK. And also, wala rin pong official na resignation letter from her. That's why nakatag po siya as a whole doon po sa SK. And Okay. also, kung manonood po natin, ay dapat ang barangay election ay supposedly last year. However, hindi po natuloy yan dahil na-postpone. So, kaya po hindi na siya talaga din pinalitan as SK kagawad. So based on your tally po ba sir, mga ilan po sir yung mga lumapit sino? Estimate lang sir no, nga nagrereklamo regarding dito kay Joanna at saka sa kanyang fraudulent scheme sir. Yeah, actually, based on the data, we have 100 plus eh. Kasi nung una pong lumapit sa amin, yung first complaint was last September 1, 2025. And then sunod-sunod na po yon. So nung September 26, nag-arrange po ako ng first batch ng dialogue o meeting with investors dahil noong mga panahon po na yan ay nakokontak pa po natin si Miss Joanna Baronia. So minabuti po natin na magkaroon ng special dialogue between the investors at sa kanya kung saan po ginawa po dito sa barangay. And second batch po ng dialogue was last October 10, 2025 na kung saan madaming mga investor, I think 70 plus or dahil may mga humabol pa hanggang madaling araw po yun kasi nagkaroon ng one-on-one session with her para magkaroon ng agreement between sa kanya at sa mga investors kung kailan ba talaga mababayaran. And I think nagkaroon sila ng agreement na December 2025 kahit pa paano makakapagbigay si Miss Joanna sa kanila. However, hindi po yun nag-materialize kasi hindi naman siya hindi na ata rin siya makontak. Even myself, I was trying to reach her out November and until mid-December, hindi na rin po siya nagre-reply sa akin. So wala na pong follow-up na nangyari. Kaya po in-advise na rin namin yung mga investors na mag-file na doon sa mga law enforcement agencies din kung gusto nila like CIDG, NBI, or any other agencies that might help them. Thank you for that Chairman Reniel ang Perdido. Ang Police Lieutenant Colonel Edison, magandang hapon po sa inyo. Sir, good afternoon, sir. Opo. Madami po na biktima ito si SK Kagawad Joanna Marie Baronia. Sigurado Opo, po sir sir. no, based na po sa kwento at saka sa laki sir ng amount no nga na kuha niya. So pasok to sir sa mga large scale staff ha. And of course no, baka investment fraud pa to no under RA 8799 yung sa Securities and Exchange Regulation kasi gumagawa ng investment contract nga hindi naman pala registered sa SEC yung investment scheme niya. So medyo complex yung case niya pero surely sir no, ba't mananagot siya? Based doon sa ating database, ni-research ko, sir, ito si Joanna Marie Baronia. Meron siyang pending case na sinampa ng CIDG Anti-Fraud at saka Commercial Crimes Unit. May 3 pending case ngayon na reklamo sa piskalya, sir. Mga anong date yun sir yung mga naka-file sa kanyang kaso sir? Kailan po kaya yun sir? Yes, sir. Opo. Merong December 19, 2025 at merong December 4, 2025, 2 complainants. So Okay. the same modo, sir, itong si Joanna ay involved sa Urban Shades Clothing. Opo, sir. Yun ang nakita ko, sir, na sinampa ng CIDG laban kay Joanna. 3 kaso at 3 reklamo po ito, sir, nasa pending nasa Fiscal's Office ngayon. Samahan po kayo namin. Punta tayo dito sa kay tanggapan ni Police Lieutenant Colonel Edison Uwano para po nga sa inyong part din magsampanin kayo ng kaso laban dito kay Joanna. Kasi may nag-file na po ng complaint yata 2 or 3 no? Nung last year ng December. So mas better kung mag-file din kayo para po mas matibay po yung ebidensya laban kay Joanna. Tutulungan natin sila, sir, para masampahan ng kaso yung si dagdag na reklamo laban kay Joanna Marie. Okay. Dagdag sa investigation, pa-imbestiga na side yung company. And of course, no, sa SEC, no, kung registered ba to? Kasi pag hindi po siya registered, no, si Joanna, tapos nagkumukolekta siya, pasok din to, sir, sa investment fraud and mabigat din to, sir, yung mga kaso dito. Pag nag-lodge na sila ng formal complaint, automatic, sir, ipa-verify natin sa SEC itong Urban Shades Clothing.
Mag-coordinate lang po sir yung team po namin no, sa Wanted sa Radyo together with the complainant para ma-schedule sir nga makapunta sa yung tanggapan and magpa-assist na lang po sir sa kanila. Opo sir, anytime sir, hintayin ko lang sir. Opo. Sige po. Maraming salamat po. Apa. Yung mga kasama po natin sa video call, ayusin po natin, i-coordinate po natin para makasama po kayo no, sa pagpunta po dito sa opisina po ni Colonel Uwano para sama-sama po tayo. Mhm. Okay po. Okay Sige po. po, ma'am. Sige po. Salamat po and magandang hapon po.